Alam mo ninyo, itong tinatawag na binida rin ho nila ito noong huling SONA 2024, yung sinasabi nilang Railway Renaissance. Binida po nila yan na lalawak ang release ng tren sa Pilipinas. Isang malaking pangbubudol. Tingnan po ninyo, wag po kayong lumayo. Yung mga kababayan natin na nagsusumbong sa akin dyan sa Tutuban area, dyan sa Divisoria, matamlay na po ang hanap buhay dyan dahil pinatay po ng incompetent PNR officials under DOTR yung biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. Ang ginawa po nila, yung mga bagon, yung mga tren, iniwan po sa Tutuban. Nandyan, nakapark lang. Inaalikabukan, araw-araw siguro pinupunasan. Kahit pupunasan nyo yan, kahit isang alikabok walang dumapo dyan, masisira po yan. Dahil yan po ay dapat pinatatakbo. Yung mga rolling stocks dapat po yan, pinatatakbo ginagamit. Kakalawangin po yan. Magmamalfunction po yan. Ganito ginawa nila mga kababayan. Mahalaga ito dahil dito makikita nyo binubudol tayo. Hindi ho totoong gusto nilang palawakin ang ating sistema ng release. Hindi po. Yung Railway Renaissance na sinasabi ni Bongbong Marcos, kabulaanan po yun. Isang malaking pambubudol. Tingnan po nyo yung ginawa nila. Yung release po, yung takbo po ng Tutuban to Calamba, natigil na po iyan. Sapagkat tinanggal po binaklas ng PNR yung mga release. Dahil nga raw po, aayusin daw po nila at gagawing elevated track. Yung nakaangat po, yung parang MRT na hindi na po tumatakbo at grade o sa kalsada. Mainam po yun, maganda po yun dapat. Kasi nga, maiiwasan na ho yung pag may intersection, bumababa ho yung bamboo pag tumatawid yung tren. Iwas disgrasya at higit po magiging efficient yung oras ng biyahe. Subalit, mali po yung ginawa ng PNR. Hindi po nila itinulak o inilipat muna yung mga bagon at yung tren mula Tutuban hanggang Calamba. Ang ginawa po nila, winasak nila yung release, tanggal yung release. Pero hindi nila pinatakbo yung tren, yung mga bagon, iniwan po nila sa Tutuban. O di ngayon, wala nga yung bagon doon sa Calamba. Wala na pong tatakbo. Ang racket po yan, corruption po yan. Pinakamadali, dapat pinush forward mo. Pinatakbo mo yung mga tren at yung mga bagon, linipat mo. Mula Tutuban, finorward mo doon, papuntang Calamba. Para tuloy pa rin yung biyaheng Calamba to Bicol. Wala na pong bumabiyahe ngayon. At nawalan po ang gobyerno, may notes po ako rito, research din po ng ating team ito. Yung biyahe po ng PNR ng Tutuban to Calamba, kumikita po ang gobyerno rito ng 23 million pesos monthly more or less. 23 million ang tumatakbo po ito ha. At hindi po dapat ito hininto. Dahil nga po incompetent yung mga PNR officials nung panahon na ito'y binaklas at pinatigil, wala na po ngayong biyaheng Tutuban to Calamba sapagkat sinira po nila yung release. At sa pagsisira nila ng release, hindi po nila linipat yung mga tren at yung mga bagon mula Tutuban hanggang Calamba. Ano ngayon ang resulta? Wala na rin pong biyahe mula Calamba papuntang Bicol. Tinanggal po nila lahat ng release nang hindi linilipat yung mga tren at yung mga bagon. Kaya apektado po ang 26,000 daily passengers. Saan mo ngayon isasakay itong dislocated, displaced 26,000 passengers? Hindi ho ba kayo nagtataka? Higit na lumalala ang ating traffic. Hindi po mag-i-improve yan. Kasi yung dapat sanang tutulong para po mag-improve yung traffic, itong PNR na biyahe, ng Tutuban to Calamba, Calamba to Bicol, tinigil po ng PNR yan. Ang natira na lamang pong bumabiyahe ay yung Naga to Sipokot at yung Naga to Legazpi. Maliit lang po ito. Yung Naga to Sipokot at saka yung Naga to Legazpi. Ang kita po rito ng gobyerno, more or less, doon sa pagre-research ng ating team, ay 20,000 pesos monthly. Yung Naga to Sipokot ho At yung mga taga Bicol, maintindihan nito, yung mga taga South. Ang natirang biyahe ng PNR, Naga to Sipokot, tapos Naga to Legazpi. 20,000 pesos monthly, mahal pa ho yung krudo, mahal pa yung maintenance ng release, mahal pa yung maintenance ng bagon, mahal pa yung maintenance ng tren. Kumpara doon sa hindi nila dapat pinakialaman, PNR Tutuban to Calamba,
23 million pesos monthly po ang nawala sa gobyerno rito. Anong pinalit? Wala. Pero meron pong inalat ang Pangulong Duterte nung kanyang presidency ng 10 billion. 10 billion gagamitin po ito dun sa tinatawag na rail alignment or track relocation. Yung rail alignment or track relocation, hindi po kinakailangan wasakin yung existing na release. Habang ginagamit po yung existing na release, binubuo po sana yung elevated track para hindi po ma-dislocate, hindi matigil yung biyaheng Tutuban to Calamba at lalong hindi matigil yung biyaheng Calamba papuntang Bicol. Habang inaangat po yung tinatawag nating elevated rail, patuloy pong tumatakbo sana yung mga existing trains at magagamit natin yung mga bagon ng PNR. Subalit, dahil na rin sa incompetence, tinigil po nila. Mga kababayan, alam nyo ito, sa Tutuban, wala na pong hanap buhay doon. Tinigil nila yung Tutuban Calamba na biyahe. Iniwan yung tren sa Tutuban. O di ngayon, buhatin mo yung tren, yung kada bagon mula Tutuban hanggang Calamba. Napakahenyo po ng mga tao sa ilalim ng Marco. Ito po yung mga usapin ngayong halalan, ngayong kampanya. Hindi po yung gaslighting. Hindi po yan. At 300 employees po ng PNR ay terminated. Bakit? Wala na hong biyahe. Anong gagawin ng 300 na yan? Ginusto ba nilang mawalan ng trabaho? Hindi po. Dahil sa incompetence ng mga opisyal ng PNR, nung USEC ng rails ng DOTR, nung ASEC ng rails ng DOTR, yan po ang ginawa nila. 300 empleyado terminated. At yung mga nandoon po sa stasyon sa Tutuban, wala po. Wala nang ginagawa ang tao ron. Anong gagawin nila? Pinasasahod sila ng gobyerno. Mabuti po sa kanila yun para hindi naman mawala ng kita. Pero lugi po sa kanilang gobyerno, lugi sa kanila ang mamamayang Pilipino, hindi naman nila kasalanan. Kasalanan po nung incompetent USEC ng rails, yung ASEC ng rails, at yan nga po yung nagbitiw na. Wala na po sila ngayon sa PNR Wala na sa PNR. Yung dalawa na sa gobyerno pa, nandiyan sa PCO, yung dalawa. Yung isa nag-resign na kasi nga pumuputok na po itong usaping ito. 26,000 daily passengers dislocated. 300 employees ng PNR na terminate. Wala na po silang trabaho ngayon. At yung mga manggagawa diyan sa Tutuban, wala po silang gawin maghapon kundi magkwentuhan. Hindi po nila kasalanan. Wala po silang gagawin. Wala na pong biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. At wala na rin pong biyahe mula Calamba hanggang Bicol. Bakit? Wala hong tren Iniwan ng mga incompetent officials ng PNR yung tren diyan sa Tutuban. Tapos sa kanila winasak yung riles. Imbis na pinapatakbo habang ine-elevate po yung trucks o yung riles, sana tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo. Hindi nga po nag-iisip. Ito po ang mga paksa na dapat nating pag-usapan ngayong kampanya. Hindi yung kung ano-anong name calling at pangungutya na ginagawa nung leader, nung katunggaling, nung partido ng administrasyon. Napakarami hong sinabi kahapon, wag po nating kalimutan yung sinasabing may dugo sa kamay. 200 inosenteng Pilipino patay last year diyan sa Bicol, nalunod. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ang flood control funds. Gusto niyong pag-usapan yan? Sige, pag-usapan natin yan. 200 inosenteng Pilipino patay, nalunod, nalubog sa baha, sa landslide, nalibing. Dahil ninakaw ninyo, kinurakot ninyo yung flood control funds. Iyan ang ating pag-usapan. At ito nga, lumalabas yung incompetence ng PNR. Dapat to elevated track. Tapos, imbis na dapat tinuloy yan dahil papalaparin po yung release, gagawa na yung tinatawag na dual gauge tracks. Meaning, pwede po yung standard gauge train, yung mas malapad para mas maraming makasakay, o kaya yung ating pong luma, yung narrow train. Yung existing po natin, medyo makipot po yun yung lumang train natin.
payat pa, sexy pa, kumpara doon sa standard gauge train. Kasi nga, mas konti pa ang mananakay nung kapanahunan nung unang dinala rito yung tinatawag nating narrow trains. Meron pong nabili na standard gauge train. Hindi po magamit. Bakit? Hindi nga po pinatupad ng incompetent PNR officials under the Bongbong Marcos administration yung rail relocation at track improvement na kung saan gagamitin po natin yung standard gauge train, palalaparin yung ating pong relays para magamit pareho yung narrow at saka yung standard gauge train. So yan po ang estado ngayon ng PNR dahil sa incompetence. Winasak, tinanggal yung relays nang hindi inaabante yung mga tren at bagon mula Tutuban papuntang Calamba. Anong resulta? Wala na pong biyahe. Hindi po makakabiyaya ang tren. Bakit? Walang release eh. Tinanggal po ng PNR eh. Paano mo ngayon lalagay yung mga tren na maayos naman at yung mga bagon mula Tutuban hanggang Calamba para sana tumakbo pa rin yung Calamba papuntang Bicol na biyahe? Bubuhatin dapat yan isa-isa nung mga tiwali at incompetent na PNR officials. Paano ho ninyo naisipang sirain yung relays nang hindi tinutulak papuntang Calamba yung mga tren? Natural, higit pong lolobo ang traffic sapagkat 26,000 daily passengers ang dislocated. Ito po ang dapat natin pinag-uusapan. Kaya wag ho kayo magtataka kung higit pang kumakapal ang trapiko sa kalsada. Meron pa silang panukala. Tanggalin na raw yung bus rapid system ng tumatakbo dyan sa EDSA. Naiintindihan nyo ba yung pinapanukala ninyo? Tinigil nyo na yung biyahe ng PNR, sinira ninyo yung relays, walang masakyan ng tao, ititigil nyo pa yung EDSA bus rapid system. Saan nyo ilalagay yung bus? Doon uli sa dati, sa gilid, na pag pumarada yung dalawa, hindi na ho tumatakbo yung service road ng EDSA. Ang problema, napakaraming incompetence sa bagay. Yan po ang trademark ng Marcos administration. Yung budget nga ho natin, nagpapasa sila ng blanco eh. Saan ka nakakita? 6.325 trillion pesos na budget, blanco. Ito pa, natural, gagawin nila ito. Gagawin nila ito sa ating relays, ginawa na nga po nila. And yung binibida pong north route or north route, meron po dyan, yung Tutuban to Valenzuela naman. Wala pong movement ang construction doon. Bakit? May issue yun sa right of way. Wala pong right of way yun o di kaya pinagtatalunan pa. May right of way issue po yun. Kung wala mang right of way issue, walang right of way. So hindi po mabubuo yung biyaheng Tutuban to Valenzuela, not in this administration. Hindi po riya mabubuo. Huwag po tayo magpabudol kahit anong press release ang gamitin nila. Kay Alexandra_ at the Philippines. Sayang pala pati yung mga bagong bilin tren ni Duterte nung term niya. Alexandra, tama ka. Yung bagong train, yung galing Japan, yung tawag po dyan ay yung standard gauge train. May gamit po yan. Kaya po nagpondo ng 10 billion. 10 billion si Pangulong Duterte para doon sa rail alignment at track relocation. Subalit hindi nga po ito ginawa at ipinatupad ng kasalukuyang PNR administration. Bakit? Ako tingin ko, pinag-iinteresan nila yung 10 billion na inalat ni Pangulong Duterte. Subalit matibay po yung proteksyon yun. Hindi pwedeng gamitin o realign yung 10 billion na yan kung hindi para lamang yan sa rail alignment at track relocation. Hindi po nila magawa. Hindi nila pinag-aralan, kaya binaklas nila yung relays nang hindi itinutulak o linilipat yung tren mula Tutuban papuntang Calamba. At sana kung ginawa nila yan, kung nag-isip po sila ng kaunti, kahit kaunti lang, meron pa usa ng biyaheng Calamba papuntang Bicol. Wala na po lahat yan. Ang natira ay yung Naga to Sipokot at yung Naga to Legazpi. Magkano po kita ng PNR dyan? 20,000 pesos monthly more or less. Kung iahambing mo doon sa Tutuban to Calamba na 23 million pesos monthly more or less. You just have to do the math. Tingnan mo yung book of accounts ng iyong kumpanyang pinatatakbo. Bakit mo titigil yung PNR Tutuban to Calamba nang wala ka pang alternatibo?
Hindi ho ba incompetence na maliwanag yan? Yun nga ho yung lumalabas doon sa archive section ng House of Representatives. Maaaring may pinirmahan siyang kopya, pero doon po sa archive section kung saan tinuturo tayong lahat nung babaeng mambabata sa taga Marikina, si Stella Kimbo, yan po yung ating na-discovery. Blanco pati pirma ng Senate President, blanco pati pirma ng House Speaker, blanco yung pirma ng Senate Secretary, blanco yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives, blanco ang pirma ng Pangulo. Yun po yung nandoon sa archives section ng House of Representatives, GAA Volume 1-B, page 752. Kaya James Lamentap, ikakampanya kita sa mga relatives ko, Attorney Vic, mabuhay ka. At sana walang dayaang ngayon darating na eleksyon. Ako po, yan ang hindi natin kayang garantiyahan. Basta't gawin po natin yung ating duty, ang ating obligasyon bilang mamamayang Pilipino. Huwag po tayong makinig, magpa-gaslight o magpasindak dyan sa kwento na dadayain tayo. Basta't gawin po natin yung ating duty bilang citizen. Bumoto po tayo ng tama. Piliin po natin ang mga tamang tao, ilagay po natin sa tamang pwesto. Kay Wendy, maayong hapon, Attorney Vic, maayong hapon din sa iyo, Wendy, watching from Bohol. Landslide victory for Duterte senatorial candidates. Salamat po yung Duterte senatorial candidates here in Bohol. Solid Duterte kami dito despite sa ginawa ng aming 3 congressman na pumirma sa impeachment against VP Inday. Balik po tayo sa impeachment. Kayo ho ba ay kinonsulta ng inyong mga kongresista na pumirma dito sa tinatawag na verified impeachment complaint? Alam mo ninyo, hindi biro itong usaping ito. Sapagkat they are impeaching, they're robbing from us, the Filipino people, especially from the 32 million Filipinos legally, lawfully, democratically, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. Napakahalagang usapin ito. Kayo po ba'y kinonsulta? Nagkaroon po ba ng public hearing or public consultation yung inyong mga mambabatas bago sila pumirma? Nakakatiyak ako, wala. Bakit ko nasabi yan? Sapagkat pinirmahan nga na po nila yung verified impeachment complaint nang hindi nagbasa nang hindi mabase sa kanilang personal knowledge or authentic document. Konsulta pa kaya sa inyo? Kaya mahalagang tandaan natin itong mga kongresista o kinatawan kada distrito na pumirma at kinukonsinti ang pagnanakaw sa posisyon ng Vice Presidente mula sa sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino laban sa mandato ng ilang elitistang kongresista. Huwag po nating ipanakaw ang pera nating Pilipino, ang kaban ng bansa, ang posisyon ng pangalawang Pangulo, at huwag din po natin ipanakaw itong darating na halalan para senador. Binibida nila, kanila raw pong tinatrabaho na ma-sweep ang senatorial position. Pag nanakaw po yan, baka naman pati posisyon ng senador inanakawin. Nais ko rin pong batiin si Mr. Mario Iyog. Mario, napirmahan ko na yung iyong librong ipinadala sa akin at doon po sa mga nais bumili. Ito, Mario Iyog, napirmahan ko na at mayroong special dedication for you. Salamat sa iyong pagtangkilik ng aking libro. At kung yung mga nais pong, yung mga nagtatanong, marami hong nagtatanong, available po ang ating libro sa lahat ng fully booked outlets nationwide. Marami po yan at nandyan lamang po yan. Salamat po sa inyong pagtangkilik. At yung mga nais naman hong magbigay ng informasyon, bine-verify ko po lahat ng information na dumarating sa akin. Pwede po kayo makipag-ugnayan dito. connect@attorneyvicrodriguez.com. Kita po yan. Ito po. Dito po kayo maaring magpadala ng inyong mga mensahe, ng inyong mga information at amin pong i-verify. Kagaya po ng mga pumapasok na impormasyon. Ito pong sa PNR. Balik lang po ako bago po tayo mag-1 hour na tayo. Yung sa North Route o yung biyahe po ng North,
hindi po tatakbo yung Tutuban to Valenzuela. May right of way issue po yan. May problema po tayo sa right of way. Yung iba naman talagang walang right of way. So hindi po matatapos yan. Maaring matapos po yung Malolos to Valenzuela. Maaring matapos yan, maaring makumpleto. Pero hindi po attractive yun sa mananakay. Sapagkat masyado pong maiksi yung Malolos to Valenzuela at dadaling ka sa looban ng Valenzuela. Pag dinala ka roon, another round ng sakay na naman. Magbubus ka, magta-tricycle ka, mag-jeep ka, mag-grab ka, mag-aangkas ka, kung ano man. Hindi po yan yung ideya na magkaroon tayo ng seamless network ng relays. Hindi po yan kikita yung Malolos to Valenzuela. Putol ho eh. Dahil walang dugtong ng Valenzuela to Tutuban or Tutuban to Valenzuela. Bakit? May right of way issue po yan. Kahit po magsiyasat kayo, kahit po mag-research kayo. Again, dito sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo, tamang impormasyon lamang ang ating binabahagi. At bago po tayo matapos ang ating live, balikan ko po tayo po ay meron ng pakikipag-ugnayan sa Korte Suprema. Nag-file po ng motion at humingi po tayo na subpinahan yung kopya ng enrolled bill at yung kopya ng General Appropriations Bill. Para po i-atras natin yung documentation, makikita po talaga may talon. Merong mga makakating kamay na nakialam. Naglagay ng halaga dyan sa mga blanco, sa mga patlang dyan sa Final Ratified, Approved, and Filed Bicameral Conference Committee Report. Nandyan po yan. At hindi po maitatanggihan. Tumungo po tayo doon sa archive section, yung repository ng mga original documents. Ang tumambad po sa ating research team, blanco ang pirma ng Senate President. Blanco ang pirma ng House Speaker. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. Blanco rin po yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives at blanco rin ang pirma ng Pangulo ng Pilipinas. So yan po sa archive section na yan. Dahil po ininguso yan ni Stella Kimbo. May kopya daw po yun. Yan yung kopya, walang pirma. At yan po yung makikita nyo sa page 752 ng GAA Volume 1-B. Ang hinahanap po natin yung enrolled bill. Tila walang enrolled bill. So, lumalaki po yung tila conspiracy saan ginalaw yung mga blanco dyan sa Final Bicameral Conference Committee Report. Sa Malacanang ba? Sa mababang kapulungan ba? Sa Senado ba? Sinong nakialam? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Nagtandem ba sila o marami sila? Panagutin natin yung mga makakating kamay na sinasalaula ang karapatan natin na humihingi ng transparency and accountability. Panagutin natin ang Marcos administration. Banggit ko po kanina, wag nating kalilimutan. 500 billion pesos ibinida, 500 billion pesos na ginamit daw sa flood control program sa loob lamang ng 2 taon. Bumaha, nagka-landslide dyan sa Bicol. Ang resulta, 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa korupsyon. Dahil kinurakot yung pondo para sa flood control programs. Yan ang mga issue na dapat nating tinatalakay at pinapanagot at pananagutin sila ngayong darating na halalan.